Hindi po nila binigay yung po yung 13 month ko po. Taka po yung pinod po yun ng tindera, yung sahod ko po kasi utos po daw ng amo po. Ikaw ba'y may SSS? Wala po. May PhilHealth? Wala po. May pag-ibig? Wala po. Ikaw ba'y regular? Opo. So, kinuha mo siya as what? A helper po. Do you understand that it has an obligation likewise na susunod ka sa sinasabing patakaran ng gobyerno in terms of yung sinasabing minimum wage ng isang helper? Sinasabi niya, 700 lang nakukuha niya sa isang linggo. Ramin, So, sabihin mo naman yung totoo. Sabi ka ng totoo. Totoo po yun sinasabi Magsabi ko. ka ng totoo. Pera pa sa mga bali mo. Okay, sandali. Kaya nga nagbabali, kinakapos eh. Pag ang taong nagbabali, hirap yun, kinakapos eh, dahil kulang ang sweldo eh. Ikaw pa rin ang dahilan eh. Ang gamit niya, nandiyan pa sa'yo? Sabi niya, ang utos po daw ng amo po na may pipirmahan po sila sa akin. Tapos hindi po nila ibibigay ang gamit ko pag hindi ko daw na po mapipirmahan. Okay, ano daw yung pinipipirmahan sa'yo? Pagka alam mo, sabi ni Carly. Hindi ko po kasi mabasa, sir, Ay, di kasi mo grade 1 lang po kasi ako. Nakuha na po kahapon. Sino kumuha? Yung barangay po. Anong pakialam ng lintek na barangay? Hindi mo ang kasama rito. Ba't mo sinurrender? Dahil alam mo nakaabot na sa amin? No. Ano bang natapos mo? Grade 1 lang po ako. Marunong Hindi ka po mo. ako napag-aaral. So, huwag mong pinaglolo ko dahil mangmang. Hindi naman po, sir. I stop crying. Just do the right thing. Alam mo, Ann, binigyan kita ng pagkakataon, ano? Itago ang pagkakakilanlan mo. Kung todo, balot na balot ka na. Yes, Pastor. Eto, bukas na bukas ang kanya mukha. Hindi ba fair yun? Kung wala kang ginawang masama, hindi ka dapat nagtatago dyan. Lumapit po ako sa Bitag, aming kumpanya na si dahil po ay hindi ko na po nagustuhan ng inatrato nila sa akin. Kahit ano-ano na po yung kaso na sinasampa nila sa akin. Pag nanakaw, nagbintangan po doon, binastos ko po daw sila. Hindi ko naman po nagawa kasi po grade 1 lang po natapos ko. Pag-aaral po, ganap buhay na po ako ng mayos. Ano-ano na po pinagbintay nila sa akin. Pinabarangay nila po ako, pinagpipilitan po nila ako pipirmahin at tinatakot pa nila po ako na ipapakulong po daw nila ako na wala naman po akong ginagawa ng masama. Umalis na po ako ng kusa dahil hindi ko na po kayang trato nila sa akin. Pinold na po nila ang gamit ko. Mga damit ko, mga iba pang mga sangkapan, gamit sa bahay, inuhol po nila. Gusto ko lang po makuha yung gamit ko sa kumpanya na po yun. Sir Ben, Sir Car, Tulpo, sana po matulungan niyo po ako sa mga problema ko. Maraming salamat po. Okay, tatanong ko sa'yo, may katotohanan ba itong bintang sa'yo? Baka naman may katotohanan to, Ramil. Hindi po. Walang Hindi po katunayan. totoo yung po yung binabintang nila po. Anong natapos mo? Ano bang natapos mo? Grade 1 lang po ako. Marunong Hindi ka po ako napag-aaral po kasi noon po kasi nagkasakit po yung tatay ko. Kaya ako na lang po naghanap buhay para sa pamilya ko. Pero sa mga pagbibintang na gano'n yan, sir. Gaano hindi ka nang po. katagal? Gaano ka nang katagal nagtatrabaho bilang isang pahinante? 6 years na po ako nagtatrabaho po sa kanila, sir. Okay, nabubuhay mo pamilya mo dyan? O ito'y magulang mo? May asawa ka na ba? Wala po. Pero binubuhay mo magulang mo? Opo. Ngayon po, na hindi na po ako nakapagpadala po kasi kulang po yung sahod sa araw-araw po. Mhm. Kasi po, baba po kasi pala na magpapasahod. At po, wala po siya sa minimum po. Tapos, kinakaltasan po nila ako sa lahat. Kinaltasan nila ako ng pagpasok ko, ganun. Stay. Nakaltasan po nila ako. Stay in ka ba? Opo, sir. Libre pagkain? Hindi po. Sa iyong pagkain? Opo. Mhm. Kaya po, sir, Magkano nakukuha mo? Araw-araw, magkano sahod mo? matitira na lang po sa sahod ko. Nasa 700 na lang po matitira po sa, Magkano ba ang sahod sa isang mo? linggo po. Sa isang buwan, magkano ang sahod mo? Hindi ko po makukommute, sir. Bakit? Kasi 380 lang po yung isang araw ko sa loob ng isang linggo. 2,280 lang po eh. Ikaw ba'y regular? Opo. Regular kang pumapasok? Opo. Ikaw ba'y may SSS? Wala po. May PhilHealth? Wala po. May pag-ibig? Wala po. Okay. So, ang gusto mo lamang ay makuha ang gamit mo? Opo. May natitira ba bang sweldo? Wala na po. Bakit wala na? Kasi po, Nautang mo na? hindi po nila binigay yung po yung 13 month ko po. Taka po yung pinod po yun ng tindera, yung sahod ko po. Kasi utos po daw ng amo po. Sino ba nagpapasahod sa'yo? Yung amo po. Sino nagbibigay ng sweldo mo?
Yung kahirap po nila po, yung tindera po. Paano mo nakukuha ang sahod mo? Cash o cheque? Ano? Binibilang lang sa'yo? Ano lang po, wala po silang inaabot sa akin na katunayan ito, may pipirmahan kayo, Abot lang sa'yo yung sahod, pera? wala po. Basta't abot lang sahod sa'yo? Opo, Kada linggo, magkano nakukuha mo? 700 na lang po makukuha ko po. 700 sa isang linggo. Opo, So sa isang linggo, 700 sa isang buwan, parang 2,001 ang Opo. nakukuha mo. Yan ang sahod mo. Dito tayo ngayon sa narareklamong amo, si Ann. Ann, empleyado mo ba itong si Ramil? Dating empleyado po. Dating empleyado. So, inaamin mo siya dating empleyado sa loob ng ating 6 na taon. No po. Ang aking pong negosyo Okay. ay 2 taon po, January Siya 12. ba'y 6 na taon ka ba nagtatrabaho, Ramil? opo sir. Saan ka nagtatrabaho? Sa kanila po. Sabi niya, 2 taon ka lang daw nagtatrabaho. Hindi po totoo yan po sir. May katunayan po ako na testigo na katunayan na pumasok po ako na lang 6 years po. Anong taon ka pumasok sa kanila? 2019 po. 2019. October 10 po. October 10, 2019. Ann, bakit parang sinasabi niya, tandang-tandaan niya ang panahon, October 10, 2019, tapos ikaw sinasabi mo 2 taon. Sir, kasalukuyan po. Parehas po kaming empleyado, kahera ko. Kahera daw siya. Totoo ba? Hindi po. Amo po yan. Hindi po totoo yung sinasabi niya po. So hindi rin po ka... ako- Alam mo, Ann, binigyan kita ng pagkakataon, ano? Itago ang pagkakakilanlan mo kung todo balot na balot ka na. Yes po, sir. Ito, bukas na bukas ang kanya mukha. Hindi ba fair yun? I want you to tell me the truth. Yes and po. stop giving me all the runaround. Yes po, You hear sir. me? Dati po niya akong amo. Okay, okay. Magkano- Okay, sige. Amo ka niya. Dati po. Paano ka naging amo? Kanya Sa naman. business ko pong sarili na Anong po. business mo sarili? Hardware po. Hardware. Yes. Sarado namang hardware mo? Hindi pa po. Bukas pa? Opo, sir. Alright. So, kinuha mo siya as what? Helping hand lang? A helper po. A helper. Yes. Do you understand the meaning of helper? Yes po, sir. Do you understand that it has an obligation likewise na susunod ka sa sinasabing patakaran ng gobyerno in terms of yung sinasabing minimum wage Yes po. ng isang helper? But you didn't do that. Kung naging helper man siya 2 taon or whatever, binigyan mo ba siya ng mandatory SSS, PhilHealth, Pag-ibig? Wala po, sir. Kasi hinihingian ko po siya ng NBI clearance. Hindi po siya napepresent. Well, that's not good enough. It is your obligation, kahit na wala pa siyang clearance ng NBI, to pay him what's due him and do not stall. Huwag mong gagawing dahilan na hinihingan mo siya ng NBI. Alam mo na grade 1 lang siya. Ikaw, may tinapos ka? Yes po. Ano tinapos mo? College po, nurse. College scholar ka. Do you understand the disparity that you are intellectual? You're more up there, and this one is basically innocent. Ang kung tawagin ay mangmang, grade 1 lang. Do you understand the disparity? Yes po. Pero sir, Well, para sa akin lang. That's the reason why nagrereklamo siya rito. I'm giving you the fair and square. sir, bigyan niyo po ako ng chance. Kasi po, hindi po totoo yung mga sinasabi niyang minura siya. Actually, kami po... No, wow. naka-receive I'm only saying kung totoo bang amo ka niya. Sabi Yes mo po. yes. Okay, then yes. Wala pa tayo sa minura. So doon pa lang tayo sa pagiging amo mo. Do not change the subject and do not test me. Sorry, sir. So paano to? Bakit ang sweldo niya ay 700 lang daw ang natatanggap niya kada linggo? Sir, stay in po siya. So, kung stay in siya, does it mean stay in? Stay in, di kasama. Bakit? Sinisingil ba siya ng board and lodging? Pinakakain mo ba siya? No po. Okay, so why are you paying him only 700 a week? Parang lumalabas in 700 a week times 4, that's about 2,001. Kahit na gawin mo, may kasambahay law tayo. Alam sa Senado yan, si Jinggoy. Kasambahay law, kung magkano ang sweldo ng kasambahay. Hindi na kasambahay to eh. Helper to. So, bigay mo sa kanyang minimum. Kung wala kang ginawang masama, hindi ka dapat nagtatago dyan. Pero hindi ka papabayaan na kita. Ngayon, tatanungin kita ngayon, Ramil. Ano pang gusto mong ipaabot sa akin? Anong gusto mong kunin? Ano po sir, kailangan po makuha po yung Gamit mo? hirapan ko po sa 6 na taon para po. Okay, ganito na. Okay, sige. Una, ang gamit niya, nandiyan pa sa'yo? Nakuha na po kahapon. Sino sir. kumuha? Yung barangay po. Anong pakialam ng lintek na barangay? Hindi naman kasama rito. Ba't mo Sir, sinurrender? Dahil alam mo Hindi nakaabot po, na sa sir. amin? No po. Sandali lang ha. Okay, sa linyang telepono si Roberto Guevara, Barangay Palatio, Pasig. Magandang umaga sa iyo, Cap Guevara. Hello, good morning po. Apo, Ano daw to, sinurrender daw sa iyo ang mga gamit nitong nagre-reklamong pobreng, sabihin pobre ha, dahil mangmang sa tawag ng iba, grade 1 lang tinapos,
pinapasahod lang ng 700 a week. Siya yung tatrabaho dito sa nare-reklamo na alias Ann. Ano bang naging istorya rito? Bakit napunta ng gamit sa inyo? Nablatter niya po yung insidente na yun nga, may pinapipirmahan sa kanya na wala na siya makukuha sa kumpanya, minumura siya, tapos yung mga gamit niya, gusto niya makuha. Pero that was 7:30 ng gabi. Siya rin naman po ang nagsabi raw sa aking desk officer na baka tulog na raw yung kanya amo. So anong nangyari nung nagreklamo po siya? May hakbang po ba kayong ginawa? Sabi po ng desk officer ko, pumunta siya ng umaga para po maproseso yung papeles niya Okay. para po mapapuntahan natin yung kanyang kinocomplain. Okay. Na address. Kinabukasan po, hindi naman po siya pumasyal sa barangay hall. Bakit yung inarereklamo? Opo. Hindi niyo ba naimbitahan? Pag-file po kasi ng formal complaint, sa lupo na po yun, sa lupo natin. Yung pong katarungan pambarangay. Para formal po magreklamo, doon po siya gagawa ng salaysay. Tapos po, bibigyan po natin ng imbitasyon yung kanyang inireklamo. Maganda po ang paliwanag niyo yung proseso, ano? Marami po akong kilala ng mga barangay ang gagaling magpaliwanag ng proseso, pero hindi yung importanteng alam gaano kalalim, gaano kalawak ang alam mo sa proseso. Ang sa akin, anong magagawa mo sa lalim at lawak ng iyong kaalaman sa proseso? Anong ginawa mo? Pinatawag mo ba yung may-ari? Yung amo? Ganito po, pomit gabi na po, so pinabalik po siya ng umaga. Sinong siya? Kasi po, yung pong si Mr. Pamplona. Okay, bakit si Boss, did you ever try to visit or at least send some kind of a note doon sa inarereklamong amo? Did you ever do that? Kung talagang Sir, trabaho sir. po, seeking justice, Apo. para in search for Apo. truth, you have to have it Yes, both po. ways. Inimbitahan niyo ba itong alias Ann? Ganito po yung... Sir, pangyayari. sasagutin niyo lang naman po ako kung inimbitahan niyo, opo o hindi. Nagpapaliwanag na po Sir, kayo eh. no. A very Apo, simple nung time na question, yun, sir, hindi po. sandali lang. Simple, answerable by yes or no. Do not explain because I don't say explain. According po doon sa ating desk officer, hindi po pinuntahan kasi So, po sabi po ni Sir Pamplona, baka tulog na raw po. Hindi naman, the next day, meron pa man the next day, 20 December pa po yan eh. Apo, Did inantay po namin siya. anyone, kung sino man dyan sa barangay, kumatok doon sa bahay ng inarereklamo para imbitahan siya sa sinasabing reklamo? Yun pong trabaho ninyo sa barangay, hindi ba? Opo, okay. At least man lang, nagpadala man lang kayo ng marginalized note. Ma'am, narereklamo po kayo, ito po ang aming tanggapan, pwede ba, makausap namin kayo. Parang ganun, hindi po ninyong ginawa? Yung pong desk officer po namin, siya po yung Okay, ganito Kap, ano? Kap, ikaw yung ama ng barangay, pag gumawa ng kapalpakan sa desk officer, reflective sa iyo, command responsibility. Yes po. Ang tanong, so anong ginawa mo? Sinasabi mo ayon sa desk officer, in other words, hindi nakaabot sa iyo. Apo, kasi po... Okay, hindi nakaabot sa iyo. So kailan nakaabot sa iyo to? Yung kahapon lang po. So kahapon lang, kailan nangyari yung insidente? That was December nga po. Okay, so ano na tayo ngayon, Kap? Matatapos ng buwan. Ngayon pa lang nilalaman dahil nagpabitag na. And so pumunta itong nagrereklamo, nung malaman nagpabitag na itong nagrereklamo, binigay sa inyong gamit itong pobreng nagrereklamo na pinagsamantalahan sa kanyang sweldo. Umano? Sir, hindi rin po sa amin nag-diretso ng punta sa police po, headquarters. Sa amin. Kap. Ayaw kitang turuan ng proseso kung paano magtrabaho ang isang barangay captain dahil hinalal ka. Ang sa akin lamang, gusto kong sabihin sa iyo, wala po kayong ginawa eh. Apo, sir. Sinasayang mong panahon dito eh. Trabaho mo yan eh. Anong ginawa mo kahapon at bakit napunta ang gamit ng pobreng itong si Ramil? Ngayon po, sinamahan po natin yung police natin. Sinamahan ninyo ang pulis. Bakit dumating ang pulis dyan eh? Barangay yan eh. Hindi, sir, kasi nga po, ganito po yung istorya. Alam ko, Kap, Apo. wala kang alam, kahapon mo lang nalaman, ako alam na namin kailang araw na. So okay, wag mo na akong turuan dahil 24 years na po ako gumagawa ng ganito, Kap. Sir, kaya nga po kasama po yung police. Bakit Dahil sinama po- ang pulis? Dahil Kasi po... hindi mo sa presinto tinatawag po yung siya. amo. Kap, dapat pinatawag mo muna yung amo. Di ba? Para i-verify kung totoong pangyayari. Yan ang gusto ko. Ang proseso lang ba, Kap? Pag kang pupunta ng pulis dahil wala namang physical injury dito, wala. Pang barangay pa to eh. Sir, hindi po kami nagpunta ng police, sir, din. O sino nang patawag ng pulis? Si Pamplona po,
ang nagpunta ng PCPC. Alright, bakit siya pumunta ng Apo. pulis? Dahil hindi niya makuha ang gamit niya, tama? Bakit ka Tapos po, pumunta sa nagpunta pulis? po sila sa Okay, Kap. barangay. Kap. Yes, Kahapon sir. mo lang nalaman, hindi na siguro kita kausapin. Opo. Wala ka man ang Yung nagawa, talaga. Kap, eh. Sayang naman, mapapahiya ka sa akin. Ako'y nagpapasalamat Yes, sa sir. iyo, pero ganito lang, ano? Wala ka palang alam, Opo. at hindi mo alam, hindi mo inimbita, sa susunod, gawin mo ang trabaho mong tama. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. sige, Sabi I'll mo, let you go. alam Sige, mo, larga. Ikaw, makinig ka sa akin, pati yung barangay. Bakit nasa siyo ang gamit nito? Ba't hindi mo nare-release? Sir, ang tagal ko na pong nag-message po sa ate niya, si Regine Pamplona. Pinapakuha ko po yung mga gamit niya. Kailan mo sinabing message siya? December 23 po. December 23. 2024, Kailan opo. to? December 23. Magandang umaga, Regine. Sino to? Regine Pamplona po, ate po ni Ramil. Ito, maganda. Kanino to? December 23. Yung message na to ay sa kapatid ni Ramil. Ngayon, kailan siya umalis? December 7 po. December 7. Opo. So, nung December 7, umalis ka na doon. Ba't ka umalis? Hindi mo na makayanan pagmumura sa'yo? Hindi ko na po kaya ang ginagawa nila sa akin, sir. Sino sila? Yung amo po. At Amo saka mo po siya? yung tundera po. Ito, amo mo to, hindi ba? Opo. Tsaka yung tendera. Opo. Kailan mo hiniling yung gamit mong kunin? December 9 po. December 9, pag-alis mo. Pumunta po ako doon, sir. Kukunin ko po yung gamit ko. Okay? Nung umaga pa lang po, nag-ano na po ko sa kanila, nasabi ko kukunin ko po yung gamit ko. Pumunta ka mismo sa bahay. Sa hardware po, kasi Sa hardware. nasa hardware po yung mga gamit ko po. Nandoon daw ka. Pumunta ka. Sino nakausap mo sa hardware? Carlen po. Si Carlene. Ano sinabi ni Carlene sa'yo nang kinukuha mo? Sabi niya, ang utos po daw ng amo po na may pipirmahan po sila sa akin. Tapos hindi po nila ibibigay ang gamit ko pag hindi ko daw na po mapipirmahan. Okay. Ano daw yung pinipipirmahan sa'yo pagka alam mo? Sabi ni Carlene. Hindi ko po kasi mabasa, sir, Ay, kasi di mo grade abang. 1 lang po kasi ako. Sige, Carly, okay, ikaw. Ann, ano yung gusto mong papipirmahan ito na hindi naman marunong magbasa? Sir, sinend ko rin po ako. Hindi, ano nga pinapipirmahan mo sa kanya? Yung kusang loob po siyang umalis. Tapos po, kung ano man po mangyari sa kanya, wala po kami pananagutan. Kasi sir, manginginom po siya. Tapos po, clearance din po yun na hindi niya na po babayaran yung utang niyang 1,300 something. Siya pa po. nagkautang ngayon? Yes po. Paano siya nagkautang sa'yo? Kulang ang sweldo niya. Sir, Wala ka sa minimum. 700 lang a week. Entonces, kung 700 a week, i-divide mo yan, 700 i-divide mo i-divide mo nga sa 5 days or 6 days. 116. Alam mo ba? Kaya yan ang sinasabi niya. Sir, 380 po. 380 nga. 380. Kung 380 nga, o bakit 700 nakukuha niya? Kasi sinasabi niya, 700 lang nakukuha niya sa isang linggo. Ramil, So, sabihin mo naman yung totoo. Sabi ka ng totoo. Totoo po yun sinasabi Magsabi ko. ka ng totoo. Totoo po yun Magsabi sinasabi ka ko. ng Hindi totoo. po ko nagsisinungaling. Magkano natatanggap mo kada linggo, Ramil? Pera pa sa mga bali mo. Okay, sandali. Kaya nga nagbabali, kinakapos eh. Pero sir, So, maliwag sandali. Pag ang taong nagbabali, hirap yun, kinakapos eh, dahil kulang ang sweldo eh. Ikaw pa rin ang dahilan eh. Kaya nga po sir, in return, binibigay ko naman po iyon. Teka muna. Ito nga ang problema eh. Sabi niya, 700 a week lang ang tinatanggap niya. Entonces, 116 pesos a day. Ang minimum wage natin dito sa Metro Manila, hindi ganyan. I agree po sir. So, you agree. So, kung titingnan mo, kung minimum wage man yan sa 500 pesos, wala pa siyang SSS, but may deduction ba siya? Mabuti sana kung may mandatory pa siya. Or 645 ang bagong minimum wage natin. I-multiply mo by 7, by 6 sa isa 6 na araw. Sige, multiply it para makikita mo. Yan dapat sinusunod mo. Times 6 days. Monday to Sunday. Then 4,500 dapat kung titingnan mo. Sa 4,500 na divide times 4 mo yan. Magkano? Kasi hindi ka nagbabawas. Dapat full lang nakukuha niya. Wala kang mandatory. Wala kang SSS. At may contribution ka sana. Wala ka namang inaambag. Di dapat full yung kanyang sweldo. Pero paglabag pa rin yun. Pero para sa akin, naglabag ka na sa mandatories mo, nilabag mo pa yung another minimum wage, narereklamo ka, sasabihin mo, hindi mo man siya empleyado, pero 2 years lang, sabi niya, 6 years na nagtatrabaho, alin ba talaga? So, tanong ko, mababayaran mo ba siya ng tamang pasahod? At ang utang mo sa kanya, bayaran mo. Sige po. Bayaran mo ng tama. Kasi ako witness dito. Wag mo akong susubukan. Pag sinubukan mo akong malilintikan ka. Nangigigilaw sa galit. So, wag mong pinaglolo ko dahil mangmang. Hindi naman po sir. I stop crying. Just do the right thing.
Alam mo naman na hindi tama ginagawa mo. I'm not gonna put this on the air anymore, but I don't like this whole thing repeated again. Kung may mga tao kang kukunin ulit, treat them fairly, treat them nicely. Sa linya ng telepono, si Police Captain Richard Tomas. Nakikinig siya, acting commander in Substation 6. Magandang umaga, Captain Richard Tomas. Sir, ano po bang nangyari dito? Humingi po ng assistant sa ating himpilan po. Okay, para makuha ang gamit. Yes po, regarding po sa Alright. gamit na Alright. Sabi ko, pinalang ko po muna yung kwento. Okay. Kaya sabi ko, bukas po, baka pwedeng magkita na lang tayo sa barangay para makausap ko rin mismo yung nagpapa-assist po, sir. Sir, ako naman ay natutuwa ako sa ginawa niyo. I don't find any fault with you, sir. Ako'y nagpapasalamat at kahit na paano, ikaw naman ay tumugon sa assistance na hiningi. Kung sino man humingi ng assistance sa'yo, whether nagrereklamo o inarereklamo, I find that wala po kayong ginawang kasalanan, sir. Ako po'y sumasaludo sa inyo. Thank you, sir, Captain Tomas. Yes, sir, yes, sir. Kahapon mo lang nakuha. Opo. Nakahapon lang nakuha dahil nagkaalaman na pumunta na rito. And the next time, I'm gonna give you something na I'm not gonna let you go without telling you this. Just do the right thing. In the meantime, magkano pa ang makukuha niyang sweldo na pananamantalaan ninyo sa inyong hardware na hindi niyo binabayaran ng tamang sweldo? Kasi kung hindi, ako magbabayad sa akin, sisingilin kita. Kung ano pong ano niya. Well, magkano ang kulang niya sa'yo? Laki po, sir. Gaano kalaki yung laki? Hindi ko po alam, sir, Hindi mo kung alam. magkano kasi po, hindi po ako marunong mag-compute, sir. Mag-usap na lang tayo sa baba kasi kung hindi mo siya kayang bayaran, ako magbabayad sa kanya, sir. sisingilin kita. Kaya ko naman. Work with us, do something with this. Okay? Yes, sir. And I will keep your right space, your identity hidden for the sake of this poor guy. You hear me? Yes, sir. Good. Usap na lang tayo sa baba, ayusin lang natin to. Ito po, nag-iisang pampasang sumbungan, mga totoong tao, totoong pangyayari, totoong hamon, totoong sitwasyon. Di po kami gagawa-gawa ng kwento. Action ba mo? Hindi. Ginagawa lang po namin. Tatak po yan ng bitag. Ako po si Ben. Mas kilala po sa pangalan Bitag. Ilalabang ka, di ka iiwan.